May nahuli yung pulis na suspect? Opo, may nahuli daw po sila. Pero pinakawalan? Pinakawalan po siguro, sir. So far, sir, naipal po namin ang kaso po against po sa suspect. Ito po ay nahuli namin ang suspect po by true fact pursuit and follow-up operation po. As per po sa korte, ito po ay na-RFI po kasi po yung pong testimony po ng witness ay kailangan pong dagdagan para po sa puso po ng kaso. Itong magbabarkada na ito, wala ba napapabalitang kaaway silang lima o isa sa kanila may nakaaway na maaaring nadamay lang itong dalawa? According po sa kanila, wala po sila, sir, na sabi o nabanggit na sila po ay may mga previous na kaaway. From time to time, Major, i-update nyo kami para kami naman po mag-update sa pamilya. Sige po, sir. Welcome po. Ako po ay magbibigay ng personal na tulong dahil breadwinner ho pala itong anak ninyo. Magpapapunta po ako dyan ng reporter ko para gawan po kayo ng assessment kung ano po yung may tulong namin para sa inyong pamilya. Bigyan ko kayo ng babuyan. Okay sa inyo? Okay naman, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you po, thank you. Magandang araw po, Major Julius. Nandito po kami kasama po ang relative po ng biktima para malaman po ang update dito po sa kaso ni Alvin Cabarles. Bali po, yung ating update po, nun pong aming huling interview po ni Sir Tulfo, ayun pong aming supplemental po na ayun pong hiningi po sa korte para po sa motion for extension, ay nakapag-submit po kami ng supplemental. Yun po yung affidavit po ng ating investigator na na-recover po yung baril sa crime scene. Tapos po yun yung ating resulta po ng ating paraffin test is resulted positive po. Bali yung pong baril po ay nakasubmit na po sa ating para po sa cross-matching tsaka po sa ballistic. Pwede po ba malaman, Major, saan po banda sa crime scene nakuha natin yung baril? Yun po sa pagpawala po ng ating mga intel tsaka po ng investigator, almost ang range po ng layo is 100 to 150 meters po sa crime scene. Malapit lang. Malapit lang po. Ano po ang kinakaharap po na kaso nitong suspect? Yung po ating kaso ay naharap po sa kasong murder. Sa ngayon po ba, Major, sa follow-up natin, may nakita na ho ba tayong motibo dito sa pagbaril? Ito pong ating motibo ho, ito po ay parang medyo may konting alitan po, ganun po. Opo, yun po yung ating perspective po na anggulo na maaari pong pinagmulan. Ang target po ba talaga dito ay yung si Alvin o ang kainuman? Hindi po natin kasi ma-pinpoint ito kasi ayon po nga po sa mga witness na bigla po, walang habas pong pinaputukan po sila, which is po, nagresulta po ng pagkamatay po ng ating isang biktima at pagkasugat po. Saan po siya tinamaan po, Major? Yung ating biktima po ay tinamaan po siya sa may parting leg po. Tapos yun po ang ating isang wounded ay sa balikat po. And nabanggit din po ni Senator po, Major, yung regarding sa cross-examination ng mga baril doon po sa site. Ano po kaya yung pwede natin magagawa po dito din? Ang sa ngayon po, amin pong puntahan po yung mismo pong security po agency. Wala po silang issue po na 38. Lahat po ay 9mm tsaka po shotgun. Atin pong lulukit po para ho natin sa hustisya po ng inyong pamangkin na may po na mas madali, if possible po, kung ngayong month o next month, may labas na pong warrant para ho mahuli po at mapanagot po sa batas. Maraming salamat po, Major. So, Idol Rafi, nandito tayo sa pinangyarihan kung saan nakita nga si Alvin at iba pa niyang kasamahan na nagiinuman. Sir, pwede ho malaman saan po nanggaling po ang suspect? Dito po sa dilim na likod na po to, tapos dito po siya pumesto habang nagiinuman po yung mga victim. Tapos dito po siya na humandusay. Saan po ang kanilang kwarto kung saan po sila umuupa po? Dito po sa lugar na to po. Dito po pala may CCTV ho ba dito? Wala po. Wala pong CCTV po dito. Yung dito ho, sir, sa bakuran, malawak ho ba ito? Meron pa ho bang bahay dito sa likod? Wala na po. Gubat na po siya. Wala ho bang nabanggit, sir, na may mga nakarinig na iba nilang mga kapitbahay po rito?
Nagtago na po sila, no? Minarinig po silang putok eh. Kaya po wala na po silang nakitang tao po. Nanay, magandang araw po. Kami ay magtatanong, naalala niyo ho ba yung nangyari nga barilan dito noong August 19? Kami po kumakain noon, may narinig nga po kami putok na sabi nga daw po may patay diyan. Ang sabi ang gunman nga daw po nagtatakbo doon na nakabonit. Hindi po namin alam kung sino po yun dahil nakabonit nga po, hindi po kinakilala. Itong si Erwin, ma'am, may nakakaaway po ba? At itong si Alvin? Siguro po kasi galing yata yun ng Bulacan niya, parang ewan ko, may kaaway din po yata siguro. Sino po? Si Erwin po o si Alvin po? Siguro nagkapiko na din sa inuman, maaaring ganun. O siguro yung kasamahan sa trabaho, hindi po natin alam kung ganun. Baka po kasamahan sa trabaho. First time ho ba na may binaril ho dito sa area? First time lang. Etong bandang likod nyo, kaninong lupa po ba iyan, ma'am? Sa ate ko po. Okay. May nakakapasok po bang iba dyan, ma'am? Wala po. Wala pa kasi ito private property po. Pag pinasok ko natin yung free space nyo po, meron pa ho bang lalusutan po sa ibang lugar? Marami pang lusutan. Nabanggit niyo, ma'am, si Roderick. Kamag-anak din po ba dito nyo po siya? Ito si Sir Roderick Asa. Opo. Nakakapunta rin po siya dito sa area nyo? Pag wala pang, minsan lang. May nakakaaway ho ba siya dito? Wala naman. Mabait na bata yan si Roderick eh. Wala, ni minsan hindi nga yan nabarangay dito, ni minsan hindi nga yan nakaroon ng sabihin mong kaaway. Mabait naman yung bata eh. Nanay, magandang araw po. Ito po ay bahay ninyo. Opo, madalang po akong umuwi dito kasi may binabantayan nga po akong nagdadialysis na anak. Sino po ang bantay nyo po dito, nanay? Minsan walang tao. Pagka po nagtatrabaho si Roderick sa 13. Ito po, nanay, yung mga construction workers natin dito. May pagkakataon ba tuwing nagiinuman sila o may nababalitaan ba kayong may mga kaaway sila dyan? Wala naman po ako nababalitaan ditong mga kaaway niya. Ewan ko lang ho sa mga trabaho nila. Hindi ko po alam. Meron hong nasangkot ho nung that time si Roderick. Yun po ay anak po ninyo, nanay. Opo. Ano po ang masasabi niyo po dito? Wala nga po akong masasabi dahil hindi ko nga po alam na, wala naman po akong alam na kaaway. Hindi naman po nakikipag-away yun. Dito, hindi niya nakakaaway? Hindi po yung nakikiinuman diyan kasi hindi naman po niya alam ang mga salita niya, mga yan. Kasi Bisaya ho, hindi naman kami marunong mag-Bisaya. Pagka umaga, ma'am, tsaka hanggang araw, ano po ba ang routine ni Roderick? Madalang ho din siya dito eh. Nagtatrabaho ho siya sa 13. Construction po. Hindi po niya kasamahan itong mga to? Hindi po niya kasamahan yan. Nagkwento ba siya sa inyo? Ano ba ang nangyari? Bakit siya ang pinagbibintang? Wala daw ho siyang alam. Wala naman daw siyang baril. Wala naman ika akong baril. San ika ako kukuha ng baril? Wala, tsaka hindi ko naman ika sila kaaway. Noong August 19, ma'am, nasaan daw ba siya that time? Noong August 19, nasa 13. Sino po ang bantay dito po nung araw po na yun? Wala bandang tao gabi. dito. Umuwi lang po ako noong mabalitaan ko na may nangyaring gulo. Ma'am, nabanggit po kasi na dito daw ho pumasok at dito ho pumorma din yung suspect na bumaril. Ito ho ba sa inyo pong lupa ito? Private property po yan. Kaya makakadaan din po dyan, makakalusot. Kasi pag lusutan po din yan ng kung sa halimbawa, lumusot sila doon, karsada na ang nila doon basta dire-diretso. Wala naman po yung harang-harang. May mga pagkakataon ho ba, ma'am, na meron kayong ibang tao na aktuhan na pumupunta ho dito, dumadaan dito sa inyo? Wala naman. Walang nangyari yun. Nagtaka nga kami bakit nangyari yun. Samantalang dito walang gulo eh. Ni minsan hindi nagkakagulo kahit sabihin mo maraming mga dayo na Nagtaka nga lang kami bakit nangyari ang ganyang aksidente. Ilang ektarya po itong lupa ho ninyo, ma'am? Itong simulado sa dulo, ito ay 2.8. So, Idol Rafi, ito po yung inuupahan na kumbaga yung barracks nila. So, marami ho yung pwedeng tumuloy dito. Ilan po ang capacity nito, Nay? Siguro mga more or less 15 to 20. Dami po pala. Saan po nakapwesto si Alvin po? Hindi ko rin masyadong alam kung alam na dito o basta sila diyan o sa kwarto. Kasi kadalasan pag kanyang foreman, kwarto. Pwede ba malaman namin magkano bang renta dito sa eto pong 6,000. Tapos 15 na sila. Oh. Nay, saan po nakita niyo pong bumalagtas si Alvin? Dito bumalagtas si Alvin. Kaya noong time na tinireka namin ng kandila,
Nangingilabot ako pag ako'y na ano dito. Saan po sila nag-inuman, ma'am? Diyan sila nag-inuman. Sa ano na yan. Ibig sabihin po, nakalakad ba ho si Alvin, ma'am? O doon kung saan ho siya Hindi ko bumagsak? alam. Ang sabi kasi, ang babarilin yata ay yung may tama. Si Erwin. Erwin. Humarang lang si Alvin. Parang yung yatang may tama ang may kaway. Alitan. Yung Alvin, yun, nadamay lang na. Kumbaga, humarang lang. Idol Rafi, makakausap din natin yung isa sa staff ng ECG Engineering Construction. No? Ma'am, magandang araw po. Magandang hapon po. Sino po ma'am ang mga kasama ni Alvin Cabarles po doon sa unit? Saan po sila natutulog? Ilang apartment ho ba ang paupahan na nakaalat po para sa kanila? Ang alam ko po ma'am, 4 yun na room. 4 rooms and then yung mga supervisor, PM namin and project engineer kasama nila. Pero ma'am, sa isang room, hindi ko po alam kung sino-sino yung mga kasama nila. Sa mga nabanggit ko pong mga pangalan ma'am, kamusta po ang performance po nila sa trabaho at meron po ba kayong mababalitaan na may mga nakakaaway po sila dito po sa tinutuluyan nila at maging sa trabaho? Sa loob po ng site, nandun po ako, nakikita ko sila, pero minsan po wala akong nabalitaan na nakaaway or nakaalitan nila. Mababait naman po sila. Si Alvin Cabarles, ma'am, kasi siya yung namatay dito sa insidente. Ilang buwan na ho ba siyang nagtatrabaho po sa inyo? Ang alam ko, ma'am, 1 month mahigit po yan. 1 month pa lang. Bago pala. Kamusta po siya sa trabaho, ma'am? Ano ba ang posisyon niya? Electrician po siya. Mabait po si Alvin, palangiti. Kaya kung iisipin na nakaaway, malabo po talaga na may nakaaway sa site. Itong si Erwin, ma'am, kasi siya ay nadaplisan din no, ng bala. Ano po ang masasabi niyo rin po sa attitude niyo po sa trabaho? Kung kay Kuya Erwin, siya kasi ay welder. Wala naman akong nabalitaan na may nakalitan, nakaaway. Dahil tahimik naman yun eh. Kung ano ay focus lang sila sa trabaho talaga. First time mo ba na may nangyari po doon sa barracks nila na may ganitong barilan, ma'am? Opo, first time po talaga. Ngayon po, itong mga nabanggit ko po, ma'am, yung 4, sila pa rin po ba under po ng inyo pong kumpanya? Opo, nung time na yun, under sila sa amin. Pero ngayon po kasi, nag-stop work na po ang ECG. Tapos po ang operation niyo po sa area? Nag-scope na po sila dahil nawala na nga po, umalis na, natakot na, na-trauma na, kaya wala na po ang ECG. Dahil po doon sa barilan, opo. Paano po siya nakapasok po sa inyo pong kumpanya? Ang nag-ano po sa kanya, yung pinsan niya, si Janjan Hermina, siya po ang nagpasok at nag-request sa amin na mag-apply sa ECG. Anong araw nangyari yon, yung insidente? Bali, September 9 ng gabi. Okay, pwede bang makwento sa amin ano ba yung ginagawa niyo ng mga oras na yun? Nung nagiinuman po kami, siyempre hindi naman po namin nakakalain na gano'n yung mangyayari sa amin. Tapos nung nagsimula kami pag ng siguro mga 7. Tapos nung pagdating ng 9, nagkikwento-kwentuhan kami. Yung iba nagsisilpon din. Bali, unang 4 lang kami doon na nag-inom. Tapos nung naubos namin yung isang bote na iniinom namin, nagbili yung kasama ko ng 2 Red Doors. Okay. Tapos yung isa namin kasama din, nasa kabilang kwarto, inaya din namin, tapos nakiharap din sa amin. Tapos nung ayun na, naubos namin yung isang bote na Red Doors, tapos binuksan namin yung isa. Tapos maya-maya yun na may pumutok na. Saan nang galing yung putok? Doon po galing po sa likod namin kasi... Sa bakuran? Opo, doon sa may bakanting lote po. Okay. Doon po yun galing. Tapos nung nangyari na nagputok na po, yung nakita ko yung kasama namin si Kuya Erwin, ay siya yung tinamaan sa kamay. Tapos pag laglag ng cellphone niya, doon ko siya nakita na tinamaan sa kamay. Tapos sunod na din yung putok. Tumakbo na din kami. Tapos yung 2 kong kasama sa kabilang kwarto, yung takbo nila papunta sa loob. Tapos yung si Kuya Erwin naman, papunta dun sa namin, kwarto. Tapos ako naman, yung takbo ko, dito po ako sa labas. Paglingon ko po, ay natumba na po si Alvin. Big sabihin, pang ilang putok nung tinamaan si Alvin? Bali, ang narinig ko po talaga, ma'am, na putok, 3 lang. Yung panghuli talaga, ay paglingon ko na siya, bagsak na. Hindi ba siya nakatakbo? Hindi, po yan, ma'am, kasi yung, di ba mahaba yung upuan namin doon, nakita nyo naman po yun Pali doon siya sa dulo, tapos yung binagsakan niya halos dito na rin kasi siguro tatakbo siya papunta doon, di ko kung yung takbo niya. Pa lang, tinamaan na. Yung takbo niya, papasok siya sa kwarto namin, susunod siya sa akin kasi yung takbo ko papunta po doon. Kaya yun siguro, tamang-tama na pagtakbo niya, siguro magbabaril pa yung siya talaga yung natamaan. Nakita niyo ba yung itsura ng suspect?
wala po talaga akong nakita kasi nung ano talaga. Kasi ano ko na putok galing po sa likod namin. Siyempre nakaganito ako. Nakatalikod ka ba doon Opo. sa... Doon po ako sa may, di ba may yung bahay nila. Tapos yung gilid ng pader ng bahay nila, dito ko banda nakaupo. Kaya halos hindi ko na rin maano sa likod kasi halos nasa pader na rin ako. Tapos ayun ang pagputok nga na tumakbo na rin kami. Tapos ayun na paglingon ko, tumba na siya. Kasi binalikan ko siya. Tapos sinawakan ko yung ulo niya. Tinawag ko, sabi ko, Noy, hindi na siya na wala na talaga. Yung kasama ko na si Reniel, ay nagsabi niya na paglabas niya ng galing pinto doon sa kabilang kwarto, may nakita daw siya na tumakbo na lalaki doon sa madilim. Pwede bang malaman, meron ba kayong mga nakaaway ang grupo niyo? Ay, wala naman po kami doon. Kamusta ba si Alvin? Saka wala naman nun kasi yung pinsan ko naman po, ma'am. Ako lang pasok nun sa trabaho. Pagdating namin sa barracks, doon lang naman kami. Naglalaba, tapos tulog na din. Tapos namin kain. Wala bang nabanggit sa Erwin kung meron siyang nakaaway din? Wala naman nakagalitan? Kasi doon talaga sa simula, nung nagsama kami doon sa trabaho na yun, halos wala naman talaga kaming kahit sabihin na kami doon sa ibang tao, na makidiskusyon o ano man, wala po talaga, ma'am. Sir Rape, nagpapasalamat po ako na tinulungan niyo po yung pinsan ko na makamit yung hustisya niya na para maano na rin po siya sa hustisya niya. Saka pasalamat din po kami sa tulong niyo sa family niya. Saka sana po makulong na po yung gumawa din sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po, Tatay Alad and Nanay Susan. Nandito po kami para malaman, kamusta po ba ang buhay estudyante ni Alvin, Tatay? Mahirap isipin. Sana makatulong siya sa amin, pumunta ng Maynila. Tutulungan daw kami. Papaaral daw siya ng kapatid niya. Lumabas siya ng Maynila. Tapos nabaril siya doon. Hanggang sa ngayon, walang anuman. Ano ang naaalala niyo po na ugali ni Alvin po, Nanay? Mabait yung anak ko po, ma'am. Ginano po niya yung pag-aaral niya. Ginatutukan po, ma'am. Kahit ngayon hindi kami makambo na mawala siya sa amin. Sabi niya sa amin, pag nagkatrabaho na ako, matulong ako sa iyo talaga. And papaaralin ko yung mga kapatid ko pag nakapasok na daw siya pag trabaho. Biglang nalaman namin na sinabi ng kapatid ni Alan, sabi niya may problema daw, sabi niya. Sabi niya, anong problema ho, kuya? Sinunay po na baril, nunay po sa tunamon, balayaw sa iya. Gaano niyo po, Nanay, kamahal si Alvin? Mahal namin yun, ma'am. Parang kasi yung mabait siya talaga, ma'am. Hindi siya para pakiaway, hindi siya baga niya, tawag na yung pasagero po. Tapos kung binibigyan ko ng allowance yun, kahit kunti lang hindi po nang rereklamo. Nagpapasalamat pa po siya sa amin na kahit kunti lang yung binibigay namin na allowance sa kanya. Ano po yung binanggit ni Alvin, Nanay, na pangako niya kapag nakagraduate siya? Ang sabi niya, bibili na kami ng lupa na talagang amin na nababaha na papatayuan po namin ng bahay. Tsaka tutulong talaga siya sa amin. Sabi niya sa iya, mga kapatid, mag-aral kayo kay ako mag-suporta sa inyo. Sabi niya, masaya po mami, ma'am, natuwan-tuwa po kami kasi kapag tapos siya, kahit naghinto-hinto siya pag-aral. Sana ko, sabi ko sa Panginoon, sana pagtapos ni Alvin, makatrabaho siya, makatulong sa amin. Tapos na po, mga ilang buwan lang po yun. Sabi niya, labas niya Maynila daw siya kasi maghahanap siya doon ng trabaho, sabi niya. Sinabi ko nga kay Sir Rapi, siya nag-aakit ako ng nyug. Kung ano lang, para
makapag-aral sila. Tapos ito lang ang nangyari. Biglang nawala. Yun lang hiniling namin, ma'am. Hustisya lang po. Kayo nang hinihingi ng kaluluwa niya. Hustisya lang po. Kung sino man yun na gumawa sa aking anak, sana makonsensya po, ma'am, siya. Kasi mabait talaga yung anak ko na yun. Siya lang po ang amin sana pag-asa sa buhay na medyo makaangat po sa buhay. Makapaaral sa iyang mga kapatid. Sana yung bumaril sa kanya, makonsensya lang po, ma'am, na magkusa siya magpakulong siya. Ano ang mensaheng nais mo iparating sa iyong anak, ma'am? Noy, kung saan ka man po, sana malipayon ka niyan sa iyong kakantuan. Ikaw lang sana namin ginaasahan na nakatapos ka. Kaso lang, bigla ka lang nawala. Binaril ka ng hindi, wala naman kasalanan. Kung saan ka man ngayon, Alvin, sana masaya ka kahit nasa ibang ano ka na. Mas masaya siguro, ma'am, kung may hustisya. Mas masaya ang kanyang kaluluwa. Hindi namin matanggap ang kanyang pagkamatay hanggang sa ngayon. Nabanggit din po ni Senator Raffy, no, na tutulong din po sa inyo, Nay, na dito sa inyo pong bayan, sa inyo na mabigyan kayo ng pangkabuhayan para nang sa gayon ay makapagpatuloy po at makagaan po sa pang-araw-araw po, meron po kayong pagkukuhanan ng pangangailangan po ninyo. Ano po ang naiisip po ninyo, tatay, na ibibigay sa inyo ni Idol Raffy? Sabi niya, bigyan kami ng baboy at saka patayuan ng baboyan. Idol Raffy, salamat po sa pagtulong mo sa amin sa kaso sa aming anak. Damo po na salamat, Sir Raffy. Idol po, kag sa pagkabuhayan na ibibigay mo sa amin. Maraming salamat po, Sir Raffy. Maraming salamat po, Sir Raffy, at humihingi ulit kami ng tulong na mabigyan ng hustisya ang aming anak. Ikaw lang po ang pag-asa namin na makatulong sa amin. Maraming salamat po sa mga binigay mong pag-asa ulit sa amin na bigyan mo kami ng kabuhayan. Marami pong salamat, Sir Idol. Andito na po ang staff ni Raffy Tulfo. May puntahan kami. Mayroon naman sana hustisya ang pagkamatay mo. Kung hindi ka nila pinatay, marami ka sana matutulungan. Makatulong ka sa amin, sa mo mga kapatid. Mahal na mahal ikaw, Noy. Madala ka sa kaharian ng Diyos. Yan lang, Noy, na akong masabi sa iyo. Salamat. Mahal na mahal kita, Alvin. Talagang pagkabait mo na bata. Lahat, wala kaming masabi. At ang mga kaibigan mo, sila ay nagtulong para mabigyan ka ng hustisya. Pero wag mag-alala yung mga followers na tumulong. Nandiyan na si Sir Raffy Tulfo, Idol, Senator. Action agad. Lalapit tayo. Salamat po, ma'am. Tatay, saan ho natin ilalagay yung babuyan ninyo? Dito banda po. Kasi dito mag-ano tayo ng waste niya. Lagay ko dyan. Doon ang babuyan doon. Tay, gaano kalaking bagay na mabibigyan kayo ni Idol ng baboy? Malaki isang bagay sa amin yan. Papasalamat ulit ako sa kanya na mabigyan kami ng ganito. Sa buong buhay namin baka ito lang ang pag-asang makaroon kami ng baboyan.
Nangungupra din kayo, tay? Opo, pag-akyat ng Nyog. nyog. Opo. Maraming salamat po, Sir Idol Rapi, sa binigay mo sa amin ng ganitong malaking tulong na po ito sa amin. So Idol Rafi, naganap tayo ngayon dito no sa Masbate ng pwede natin na mabili na biik na 2 para kay tatay. Tay, eto pong 2 biik na nakita ho namin. Okay na ho sa inyo? Opo. So yung binili natin tatay ay babae at lalaki para mapalaki ho ninyo, maparami din nyo. Masaya po ba kayo, Nay? Opo, ma'am. Gaano kalaking tulong na meron kayong maalagaan na baboy? Marami pong salamat sa tulong na binigay niyo sa baboy, na binigay niyo ng baboy sa cancer po. Marunong ho ba kayo mag-alaga? Opo, ma'am. So ganyan ba na baboy na yung hinahanap po ninyo? Opo, ma'am. Kung sakali ano ang balak nyo sa mga baboy na pararamin nyo po, ibibenta? Palakihin po at saka inahin, yung lalaki gagawin namin ng barako po, ma'am. Okay, sige, maganda. So ngayon po, magbabayad na ho tayo, no? Idol Rapi, salamat po. Tay, maliban po doon sa 2 biik na binili ho natin, ay bibili rin po tayo ng feeds para may pakain pa kayo. Okay po ba sa inyo, Tay? Opo. Sige po, tara po tayo doon sa bayan. Opo. Ma'am, kami po ay may aalagaan na biik. Ano po ang kakailanganin naming feeds? Isang buwan pa. So para po sa akin, ma'am, mas maganda po yung hog-free starter po ng Bimig po. Ito po yung hog-free starter na premium. Ginagamit po siya from 21 days hanggang 51 days po. So after 51 days, 1 buwan at kalahati na po siya, pwede ka na po mag-proceed sa premium starter, which is here. Premium starter po, ginagamit naman po ito from 1.5 month hanggang 2.5 month po. So, after this, gagamit ka na uli ng premium grower na po hanggang 3 buwan. Tapos, after 3 months and a half, kung gusto mo na siyang ibenta, pwede ka na mag-proceed po sa finisher. Sige po, ma'am, kuha po kami nung pre-starter, tsaka, opo, and grower. And then, grower. So, bali 3. Opo. Sige. Approve ka, Tay? Opo, opo. Maraming salamat.
Nay, makalipas po ang ilang araw, eto na, tapos na po ang kulungan ng baboy ho ninyo. Excited ho ba kayong tignan? Opo, ma'am. Ikaw po, sir. Opo, ma'am. Siyempre naman. So, eto na hinihintay natin. Naririnig ko na rin yung ingay po nila. Nay, gusto mo bang makita? Opo, ma'am. Punta na natin, ha? Opo. Ayan! Wow! Yung lalaki na po. Wow. So, ibig sabihin, pwede mong lagyan ng pagkain po dito, sir? Opo, yan. Yan ang lagyan ng pagkain nila. Tapos, kapag sila ay dudumi, pwede yung diretso dito sa... Opo, ma'am. Mayroon naman yan. Oh. Kompleto. Opo, kompleto yan. So, pwede pa silang makagala. Opo, makagalaga. So, ayan, protektado pala kasi meron silang pintuan. Ayan. So, para hindi sila makalabas. Ayan. Okay. So, idol, magandang pinagawa natin, no? Kasi makakaikot yung baboy, lalo na kapag lumaki, kasya, pag manganak, kasya, at saka meron tayong maayos na lagayan ng kanilang feeds. At pag dudumi, syempre hindi babaho dito sa kanilang area dahil meron tayong septic tank. Naglagay rin ho tayo dito ng PVC para kapag yung dumi, lahat talaga papasok dito at hindi mangangamoy dito sa area ni nanay. Kahit na sila ay nasa bundok at sila lang ang nandito, maganda pa rin na malinis yung kapaligiran nila at syempre tabing bahay. So kahit nandun tayo sa bahay nila, hindi natin naamoy yung mabahong dumi. At ito ay approve sa'yo, Nay. Approve po. Masaya ka? Opo, ma'am. Okay. Dito rin, tatay, sa ating gilid pala yung binili natin, no, yung mga feeds po nila. Yung isang sako po, gaano nyo po katagal yan tayo magagamit? Bago lang ako nitong makaalaga ng ganitong klaseng baboy sa buong buhay ko. Kaya yun, hindi ko pa po alam, tatanong-tanong na lang po ako kung paano po pakakain ito. So yan, tatay, nabanggit sa amin, no, 3 times a day pakakainin mo to, yung pre-starter. Opo. Alam ko naman, tatay, kayang-kaya ninyo alagaan ito. Yung before po, nakapag-alaga ba kayo ng baboy? Opo, pero native lang, Bisaya dito. Okay. Matagal lumaki yun eh. Ito kasi tayo mga 3 to 4 months pwede nang maibenta. Opo. Sana mapalago nyo itong negosyo at umunlad po kayo, tatay, at kahit papaano maging means po ito para meron po kayong pagkuhanan ng pangangailangan nyo sa araw-araw. Magpapasalamat po ako sa aking bayaw na si Rose, kung hindi dahil sa kanya ay hindi naman nakarating dito ang staff yon at saka mga yung tumulong sa amin na libo-libong tumulong ng mga followers nandito na hinihingi namin, binigay talaga ni si Rapi Tulfo Idol. Marami pong salamat. Ba't po kayo naiiyak, tay? Naluluha? Hindi, yun, sumama yung lungkot at saka saya, kaya ganyan. Maraming salamat po, si Rapi Tulfo, lalong-lalo na po sa yung hipag ko po. Kundi dahil sa kanya, hindi po narating ang bayan na itong aming bahay. Salamat sa iyo. Kasi kundi dahil sa iyo na hindi kami na abutan ng tulong ni Rapi Tulfo. Salamat talaga. Ito na yung tulong sa atin na binigay ni Sir Rapi na panghanap buhay niyo. Maraming salamat po. Palaguin nyo na lang to para Salamat Sir Rapi. Nandito na po namin hinihiling. Natupad po. Maraming salamat po. Sir Rapi Tulfo, salamat po sa binigay mo sa amin. Na sinabi mo, hindi mo kami binigo. Talagang tunay ka para sa amin. Sir, maraming salamat po. Pag Rapi Tulfo, action agad.